Magandang habang guys. Dito pala kami ngayon sa Guadalupe, Makati. Papunta kami ng Zambales, sa San Antonio, Zambales. Pauwi kami ngayon. Oras natin ay alas 2:40 ng hapon. Titignan natin guys kung ilang oras natin tatakboyin yung Zambales mula dito sa Guadalupe sa Makati. Tignan natin kung ilang hours sila, tapos kung ilang uubos natin gasolina. Dalawa nga pala kami ng partner ko. Doon pala yung yung probinsya niya. Ngayon doon kami uuwi kasi di ba mag New Year, kaya doon kami magbabagong taon. Saka para makapag-relax din, hindi yung puro dito sa Manila. Kailangan makapunta rin tayo sa probinsya. Dito pala kami dumaan sa EDSA papunta ng MacArthur Highway sa Bulacan. Kaya lang sobrang traffic, siguro matatagalan yung biyahe natin, pero hindi naman kami hataw eh. Dahan-dahan lang din naman yung takbo namin, sakto lang din. Pala full tank yung motor natin ngayon. Ayan o. Hindi ko alam kung hanggang saan ang abot yan. Tingnan natin. Tsaka nga pala doon sakay natin pala si Raider 150 Carb. Kasi diba sabi nga nila malakas daw sa gasolina tong si Raider, kaya titignan natin. Pero para sa akin naman sakto lang naman yung kain niya. Conforme lang naman sa gamit. Siguro kung hahataw ka, malakas siguro. Pero kung sakto lang naman yung takbo mo, mga 70, 60, ganun, siguro makakalayo ka na. Malayo siguro mararating mo. Pero kapag ka yung puro 100, 120, puro hataw ka, siguro doon niya siguro lumalakas sa gasolina kasi dire-diretso yung nun, di ba? Pero kung dahan-dahan ka lang, yung tama lang, siguro makakatipid tayo sa gasolina. Pero try natin. Meron kasi nagsasabi mas malakas daw sa gasolina kapag dahan-dahan. Meron din nagsasabi na mas malakas daw sa gasolina kapag laging hataw. Tingnan natin. Pero para sa akin naman, sakto lang naman kahit hataw o hindi, sakto lang naman kumain ng gasolina tong Raider. Siguro kaya lang lumalakas yung iba sa gasolina kasi 'di ba pinapalitan nila ng carburetor, nagbibig carb sila, tulad ng 28mm baka 32mm. Kaya siguro lumalaki yung nila, konsumo sa gas. Pero kung tatanungin, yung kain naman nila ng gasolina, para sa akin sakto lang naman. Kasi isipin mo sa amin sa Nueva Ecija, mula dito magkakarga lang ako ng 200, binatitira pa. Malayo-layo din naman yung Nueva Ecija dito, di ba? Pero ngayon titignan natin kung talagang totoo yung sabi-sabi. Ilang oras kaya yung biyahe namin ito sa Zambales? Parang malayo-layo yun, di ba? Mga ilang oras kaya kami magbiyahe nito. Pero sinisiguro ko naman na sulit pag nakarating kami dun sa Zambales, kasi ang ganda ng mga view dun. Sa view pa lang sa daan magsasawa ka na eh. Traffic talaga sa EDSA. Mamaya magaganda na yung makikita natin, kaya lang madilim na pag nandun tayo sa mga baka hindi natin masilayan ng dire-diretso yung view, lalo na dun sa bandang Olongapo na yun, yung zigzag road doon, yung pangalan nito, yung mga bundok doon. Kasi dito diba bihira lang tayo makakita ng bundok. Hindi pa tayo pupunta ng Antipolo, hindi pa tayo makakita ng bundok, diba? Kaya doon sa Olongapo tingnan natin. Kaya lang gagabihin na tayo kasi sigurado ako darating kami doon mga 8 ganoon. Kasi dahan-dahan lang kasi kasi punong-puno yung karga namin yun. Meron pa ako nakatip doon sa likod, yung gas tank ng tricycle. Kaya kawawa ngayon yung ating Raider na si Happy. Ang dami niyang karga. Dito pa lang kami sa Show Boulevard.
Okay lang sa ano kung uma-under kahit mabilis yung under, kahit mga ganito yan. Pero mamaya naman sigurado naman dun. Pagdating natin ng Pampanga or Bulacan, dire-diretso naman yung biyahe. Dito lang talaga tayo mahihirapan. Ortigas na tayo guys. Robinson Galleria, papunta na ng Santolan. Pero ganito pa rin yung takbo yan. Pero okay naman. Kahit pa paano kaysa naman yung kanina dun na sobrang traffic talaga. Yan nga pala yung EDSA carousel. Pag dumaan ka dyan 5,000 yan pag nahuli ka. Kaya dito na lang tayo. Kasi wala naman tayong 5,000 eh. 10,000 lang meron tayo eh. Joke lang. Wala tayong 5,000, puro 10,000 lang. Kaya dito tayo sa ano, dito lang tayo sa libre, sa walang bayad. Sumunod lang tayo sa batas. Ang bigat pala ng ano ako ngayon. Mabigat yung likuran, parang pag kada babangking ka, parang angga-anggaan sa harapan, tapos sa likod ang mabigat. Kasi yung ano, yung karga ko sa likod, kung ano-ano yun nandun. Kawawa na naman si Happy. Pero malaki naman na yung sprocket niya eh. Sprocket ko nga pala guys, 1445. Pinilitan ko pala yung stock nito na 1443 kasi tulad nito, di ba? Babiyahe nga kami ng malayo, di ba? Tulad din sa Sambales, di ba? Mga bundok doon, di ba? Paahon. Eh nung pagpunta namin doon, kailan lang nung ano lang din, pumunta kami doon. Naka-stock pa ako 1443. So nung paparating na kami sa Dinalupihan, di ba? Dinalupihan. Eh bundukin na 'yun, di ba? Ayun, nahihirapan umahon yung motor ko doon. Kasi maliit pa yung sprocket niya, parang 1443 pa, di ba? Pero itong 1445, okay naman siyang humatak kahit sa paahon. Kayang-kaya naman na niya. Ayan guys, traffic na naman dito guys, oh. Kada may tunnel o kaya yung flyover, nagta-traffic siya. Pero hindi ko alam kasi dito minsan merong stoplight, diba? Nangyayari na ba sa inyo yung guys, pag sakay nyo yung partner nyo, mas marunong pa sa inyo, diba? Diba kayo yung driver, pero mas marunong pa sa yung mag-drive, diba? Nangyayari na ba sa inyo yung guys? Kasi sa akin madalas nangyayari yun. Yung tipong ikaw ang driver, tapos yung angkas mo yung partner mo, tapos mas marunong pa sa sayo, diba? Ganun yung partner ko eh, mas marunong pa sa akin. Tapos pagka hindi mo sinunod, nagagalit. Kaya wala na ako may ibang magawa kundi sundin ko na lang. Kaya lagi ko na lang sinusunod. Yan guys, oh, diba? Pagka flyover traffic, pansinin nyo, diba? Kahit na siguro mga luma na yung motor, nasa nag-aalaga na lang siguro yun. Meron niya ako nakikita, ilang years na yung motor, pero pag tinignan mo, hindi mo makikita na 8 years na pala yun, 10 years na pala yun. Hindi mo mapapansin na ganun na pala yun. Sa sobrang alaga nila, ang kinis-kinis. Maganda yung motor nila. Lagi nilang pinupunasan. Ano-ano yung mga pinagagawa nila, diba? Ganun yung mag-alaga ng motor. Ayan guys, paahon, no? O, diba? O. Haliwala lang sa kanya yun, diba? Pero kung 1443 to, hala na, mahihirapan na sa ganong ahon yun. Mahihirapan na yun.
Pero minsan magpapalit din tayo minsan ng high speed, tetestingin din natin yung high speed. Kasi simula nung nagpalit ako ng 1445 sa arangkada, oo, mabilis. Pero pagka sa may yung sa duluhan na, wala na siya sa dulo. Kahit naka 6 na siya, nanghihingi pa siya ng isang cambio, wala na tayong maibibigay. Sagad na talaga yun. Yun lang ano sa low speed, kasi yung low speed pang ahonan lang talaga to. Sa arangkada malakas. Pero pagka yung ano na, patag na siya, yung diretsuhan na, wala na, hindi na siya nagbibigay ng ano. Pero sa arangkada, ibibigay talaga niya lahat ng gusto mo. Pero pagka yung diretso na, yung malayo na, yung malayo-layo na yung tinatakbo, tapos ano, wala na talaga. Iilaw na lang yung ano niya, nanghihingi pa siya ng isang cambio. Kahit naka 6 na tayo, hihingi pa rin siya ng isa. Dito tayo sa Cubao, guys. Kung magko-commute siguro tayo, ganitong oras tayo umalis, siguro makakasakit tayo mga alas 8 sa sobrang dami ng pasahero ngayon. Sigurado yan. Siyempre mga mag-uwian ng probinsya, di ba? Pagkaya dati nung wala pa tayong motor, di ba? Tuwing uuwi tayo ng probinsya, kapag ganitong may mga ano, tulad niya mga bakasyon, pagka talaga kunyari aalis ka ng tanghali, mga ganitong oras, pag ganitong oras ka umalis sa bahay, tulad namin sa Makati pa kami, di ba? Pag ganitong oras kami umalis dati nung wala pa kaming motor, makakasakay na kami nito alas 6 na, mas makakarating kami sa probinsya ano na, mga alas 12, alauna. Pero ang aga-aga mong umalis, di ba? Kaya ayun, naisip lang namin na bumili ng motor para kung sakali man na mag-uuwian, di ba? Hindi na kami pipila sa ganong katagal. Yung ipipila namin, binabiyahin na namin pag may motor kami. Kaya yun ang ano, pinaka-advantage sa ano, sa may motor. Kaya lang, ang problema lang sa motor, ano, takaw, aksidente. Pero ingat lang tayo. Lagi lang tayo manalig kay God. Hindi naman tayo bababayaan ni God, eh. Basta lagi lang tayo manalig sa Kanya. Sa lahat-lahat, ililigtas tayo niya. Huwag lang natin kakalimutan na may Diyos. Lagi natin siyang tatawagin, ting bebiyahe tayo. Dito na kami sa QC. Ito yung 5 star, diyan kami sumasakay dati, oh. Grabe yung pila dyan, umaabot dyan minsan, oh, sa may, yan yung labasan na yan, umiikot pa yan, 10 ikot yan bago ka makasakay. Yun yung pila dyan dati. Ganyan dyan sa 5 star, makakasakay ka, ayun, anong oras na, di ba? Wala na, sayang na yung oras mo, di ba? Kaya ka nga nag ano, umalis ng maaga. Basta pagpunta mo pala ng terminal, yung pila pang ano ka na, pang 10,000 ka na. Ada ilang bus yun bago ka makasakay. Pag puro ganito yung traffic, guys, kawawa yung lining natin ito. Mabilis maupod yung lining natin ito kasi lagi tayo nakapiga sa clutch, eh. Siyempre pag ganito kabagal, hindi mo naman pwedeng hindi bibigayin yung clutch kasi mamamatayan ka. Kaya kailangan pag ano, piga talaga yung clutch. Kaya papunta na naman tayo sa flyover. Kaya pa-traffic na naman to. Sa Kamuning na tayo, guys. Dito sa ano,
Hindi naman siguro grabe yung traffic dito kasi malapit naman na tayo sa ano eh. Bagay sa SM North siguro matatraffic na lang tayo doon, pero konti lang kasi malapad naman yung daan doon eh. Ang problema lang doon yung ano, mga U-turn, dikit-dikit yung U-turn doon. Yun lang ang problema doon. Pero pagka ganito naman yung takbuhan, okay naman. Makakaabot naman tayo sa ano natin, sa pupuntahan natin kahit ganito. Pero mamaya sa Pampanga or Bulacan, medyo ano na ron, hindi na ganong traffic doon kasi ano na yun eh, hindi na ganong dikit-dikit yung mga kanto doon. Dito lang sa ano, sa Valenzuela, yan, asahan na natin yung traffic dyan. Tapos sa ano, sa Balagtas yan, hanggang Balagtas yan pala. Tapos paglagpas mo naman ng Balagtas, wala naman ng traffic doon, dire-diretso na yun hanggang Pampanga na yun. Hindi na ganong traffic doon, konti-konti na lang. Ayan o, pag sadaan tayo sa flyover o kaya ano, sa tunnel, doon lang ano, tumatraffic eh. Buti na lang tong Raider, mabilis siyang isingit, di ba? Hindi kagaya sa mga NMAX, tulad niya, pagkagayang kasi wala na, hindi na sila makakadaan, di ba? Pero sa Raider, kayang-kaya pa yan daanan ng Raider. Kasi kita mo naman yung Raider, sobrang nipis talaga ng Raider, di ba? Yan, tulad na ADB, di ba? Ay, ADB oh. Ang lapad na, pero yung Raider hindi naman siya ganun kalapad, pero sakto lang naman. Ang ano ko lang dito, yung side mirror masyadong mataas ba. Saan ang umulan guys, abot ng piyata kami ng ulan. Kailangan malampasan natin yung bulak na maitim na yan, pero sana wag naman. Mahirap mapasma kasi di ba, sobrang init, tapos biglang uulan, tapos mababasa tayo. Ang init pa naman ng makina nitong Raider, nararamdaman ko na kahit nakapantalon ako eh. SM North pa lang tayo guys, siguro mga 1 oras tayo bumabiyahe kasi napaka-traffic talaga. Dapat kung hindi naman to traffic, dapat nasa monumento na tayo ng ganitong oras eh. Pero wala eh, sobrang traffic talaga guys. Wala tayo magagawa talaga dito. Tiis-tiis na lang tayo muna sa traffic, pero mamaya naman sigurado na mabilis na yung biyahe natin. Tuloy-tuloy na tayo niyan. Dito lang talaga, sigurado ako hanggang Valenzuela to. Kasi grabe rin traffic dun sa Valenzuela eh. Ano tayo sa SM North. Bagong baryo pa lang tayo guys, pero malapit naman na tayo. Kakanan na tayo dito sa ano, sa circle ng monumento. Malapit-lapit na tayo, pero marami pa rin tayong traffic na dadaanan. Hanggang Balagtas yung traffic na to eh. Diyan pa sa Valenzuela, grabe din yung traffic dyan. Dito na tayo sa circle guys, kakanan na tayo dito guys. Sa mga gustong pumunta sa Zambales na hindi nyo alam yung daan, dito lang kayo daan sa ano, ayan, sa circle na to. Kakanan lang kayo dito papuntang ano, Balagtas o SM Marilao. Ayan yung circle, di ba? Dito tayo, ayan, SM pala to. Kakanan tayo sa SM. Ayan, ito, ayan yung daan na yan. Kanan kayo dito guys, kung di nyo pa alam yung daan. Ayan, simula dito hanggang Balagtas yung traffic na to. Ayan guys oh, kanan kayo dito sa may SM Monumento, Hyper. Dito na yan, dire-diretso na yan, tapos Balagtas, tapos Malolos. Ayan, diba? Dali lang yan guys.
di ba guys, kita mo yung angkas ko, di ba? Mas marunong pa sa akin, di ba? Minsan natatawa na lang talaga ako minsan eh. Yung tipo na pupunta ka sa kanan tapos kinokontrol niya pa kaliwa. Ano na lang ako tapos minsan sasabihin ko sa kanya. Tawa din siya ng tawa sa mga pinaggagawa niya eh. So guys, hindi na gaano traffic dito. Doon lang talaga maraming traffic sa mga stoplight na yun. Lagi doon. Wala rin pinipiling oras doon guys kung lagi rin yung traffic doon. Pero pag lampas mo naman doon, okay naman na. Pero dito meron pa rin dito eh, yung laging binabaha. Yung pag umulan, baha dito eh. Hanggang tuhod yung baha dito lagi. Kasi yung kalsada rito hindi na pare-parehas eh. May mataas tapos merong mababa. Yun. Kaya yung hindi pa nagagawa, yung mababa, yun. Lagi yung lumulubog pag umuulan. Dito pa lang tayo guys sa Marilao. Yung gasolina natin nabawasan na ng isang bar. Hindi ko lang alam kung ilang litro yung isang bar. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 1.5 litro yun eh. Yung full tank natin nabawasan na ng 1.5, 1 litro at kalahati. Nandito na tayo sa Marilao, sa Marilao, Bulacan, Marilao. Malayo-layo na rin, di ba? Simula dun sa sa Makati, tapos ginamit ko pa siya sa Pasig, di ba? Sa trabaho ko. Tapos sinundo ko pa yung partner ko sa trabaho niya. Tipid na din. Ang layo nang narating na 1 litro at kalahati niya. Umabot siya dito sa Marilao. Malayo-layo pa yung biyahe natin guys. Nasa 1/4 pa lang siguro tayo. Mga gagabihin na nga tayo nito, mga 8 or 9 ang ko dito. Mahina pa naman yung ilaw natin, pero sana makita pa rin sa video, di ba? Pero maraming salamat pala sa inyo guys sa pagsama sa aming biyahe.